magulang Another na OFW utang story na from loob sa Papa kanila Dudut, title, ng mga anak kung Siman bakit sila ginawang nabuhay sariling sa retirement mundong ito. plan ng ina. Ang anak ay isa lamang sa kinahinatnan ng Natin mga share gawa po ng mga magulang. kabayan. Makinig tayo ng Ikaw, kapuso, moral sa iyong story habang palagay, nagpe-prepare ng utang na ating loob nga ba kakainin sa ang isang anak sa magulang na after pinanganak sila pasting. sa mundong ito? Maghugas muna tayo. Dear Papa Dudut, Gagawin natin magandang mamaya, araw ganat. po sa inyo At at sa lahat ng mga syempre, loyal ating kabarangay sambusa. na nakikinig ngayon. Hugas muna tayo. Mangyaring itago nyo na Para lamang hindi po ako sa matanda. pangalang John. 27 years old at kasalukuyang nakatira sa Nueva Ecija. Sumulat po ako sa inyo upang ipabatid sa lahat ng mga magulang ng pagkakaroon ng anak ay hindi po isang retirement plan. Katulad na lamang po ng nangyari sa akin. May kabataan pa lamang ako noon nang mangarap ako na maging isang seaman. Mahilig kasi ako sa dagat at pangarap ko rin noon na makarating sa iba't ibang lugar. Kaya naman sinabi ko noon sa sarili ko, Papa Dudut, na magiging isang seaman ako. Hugas muna tayo. Pero dahil sa hirap ng buhay namin noon ay napilitan din akong magtrabaho habang nag-aaral. Nariyang naglalako ako ng tindang turon ni Mama at kung minsan naman ay mga basahan ni Papa na gawa sa mga ritaso. Ang mga turon ni Mama ay binibenta ko sa school habang ang mga basahan naman ay binibenta ko sa mga dumadaang jeep sa kalsada. Maswerte na akong maka500 sa isang araw at kung malas naman ay nasa 300 ang kinikita ko. Sa 500 ay binibigyan ako ni Mama ng 200 pesos. Pero sa kung 300 naman ay 100 lang ang parte ko na sapat lamang para sa pamasahe ko. Kaya naman halos toro na lamang palagi ang kinakain ko pero hindi ako nagrereklamo. Dahil alam kong mahirap lang ang buhay namin noon. At gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral. At kung may tiyagang araw ay may nilaga. Nagbunga ang lahat ng hirap ko dahil nakapagtapos ako ng pag-aaral at ipinagpasalamat ko yon ng lubos sa mga magulang ko na ginapang ang aking pag-aaral. Naging seaman nga ako, Papa Dudut, kagaya ng pinangarap ko at sa barkong pinagtatrabahuan ko ay nakilala ko si Mamaya Mika tayo na mga isang 5:30 seawoman magluluto ng at di kalaunay naging girlfriend ko. show ng Sa 3 samosa buwan at ko ganat. pa nga lang na pananatili noon sa barko ay panay na ang tawag ni Mama at panay ang hingi ng pera. Ipinaliwanag ko naman sa naging girlfriend ko. Sa 3 buwan ko pa nga lang na pananatili noon sa barko ay panay na ang tawag ni Mama at panay ang hingi ng pera. Retirement plan ng ina. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na ang sweldo ko ay sa tuwing katapusan ng buwan. Pero kapag dumating na ang katapusan ay mangungulit na ito at sasabihin kailangan nito ng pera. Dahil may kailangan daw itong bilhin na materyales para sa bahay na ipinapagawa ko. Nangako kasi ako sa Gagawa pala kanya ako na ng ipagpapatayo ko cinnamon siya roll ng bukas. sarili niyang bahay para hindi na sila nagtsatsaga Wala pala sa akong bahay cinnamon. naming inuubos na ng anay. Sa ilang buwan na yon ay hindi ako pumalya sa pagpapadala ng pera kay Mama, lalo pa at para sa kanila naman talaga ako, kaya ako nagtatrabaho. Bonus na lang talaga na mahal ko ang dagat at pangarap ko ang makarating sa iba't ibang lugar. Hanggang sa palaki na nga ng palaki ang perang hinihingi ni Mama sa akin. Na hindi ko na alam kung saan po niya dinadala, Papa Dudut. Ginagatasan ka ng sarili mo ina. Kawawa naman. Hello, Ma? Hello, anak. Sumahod ka na ba? Bukas pa ang sahod ko, Ma. Ay, akala ko ngayon. Bukas pa, Ma. Tsaka di ba sinabihin ko na kayo na ako nang tatawag sa inyo? Naka-duty pa ako ngayon eh. Eh, baka lang kasi makalimutan mo magpadala. Ma,
Kailan ko ba kayo hindi pinadalhan ng pera? Baka kasi busy ka at makalimutan mo. Di ba pwede namang mangyari yon kapag sobrang busy ang tao? Sige na ho. Tatawag na lang ako sa inyo bukas. May duty pa kasi ako eh. Baka mapagalitan ako. Pwede bang pakidagdagan mo yung ipapadala mo, anak? Dadagdagan? Eh bakit ho? Gagawa naman tayo ng juice Kasi ng may mga bimto. bibili na akong materyales para sa bahay. Nagkulang kasi yung pinadala mo nung Gagawa tayo nakaraan. nito. Paano Bimto juice. nagkulang, ma? Eh pinadala ko na sa inyo lahat ng sahod ko. Wala na nga natira sa akin. Itong ating. Imposible namang maubusan ka ng pera, Grabe anak. naman yung iyong Ang ina. laki-laki Kabayan. ng sahod mo, di ba? Ma, wala na talaga akong pera. Pinadala ko na sa inyo lahat. Wala na ho kung may dadagdag sa pinapadala ko sa inyo kasi buong sahod ko na pinapadala ko. Hintayin nyo na lang. Oh, naku. Ipapadala ko agad sa inyo bukas. Ngayon ko kasi kailangan Para yung pera, ibalik na natin sa freezer. Nakapangako ako dun sa pinag-orderan ko ng mga materyales na ngayon ako magbabayad. Nakapagawa na tayo ng bimto juice. Ayan. Eh, ba't kayo Pinapalagyan nangako? natin. Alam yung katapusan pa ang sweldo ko. At ito yung ating Akala ko lulutuin. nga kasi Samusa. katapusan Ilagay na ngayon. natin sarap yung ating Padala mo na lang ang Tupperware. nanay ngayon. Mamaya ito yung Sige na, donut nak. or dumplings. Di ho ba pwedeng maghintay? Maghugas muna Isang tayo. araw na lang naman eh. Ipapadala ko agad yung pera pag sumahod ako bukas. Ngayon ko nga kailangan. Kahit 10K lang. Padala mo ako ngayon. Alam ko may pera ka bang nakatabi dyan. Ma, paulit-ulit lang ho tayo eh. Wala na nga po akong pera. Alam nyo naman po kung meron ako, agad-agad ko binibigay sa inyo. 75,000 lang naman ang pinapadala mo sa akin kada buwan dyan. Ang sabi ng mga kumari ko, pumapalo ng 200K ang sahod ng mga seaman. Ano? Pinagtataguan mo ako ng pera? Ma, hindi ko kayo pinagtataguan. Bago lang ako rito kaya hindi pa ganun kalaki ang sahod ko. Sige na ma, bukas may pera na ulit kayo. Masyado na ho tayong matagal magkausap. Baka mapagalitan na ho ako. Ewan ko sa'yo. Huwag ka nalang magpadala. Mama naman eh. Huwag ka magpapadala bukas. Tatapon ko lang yung sinasabi ko sa'yo. Ngayon ko kailangan tapos bukas mo kami bigyan. Sa'yo yung pera mo. Sige na ma, try ko manghiram sa mga katrabaho ko kung meron. Pero di ako mangangako ah. Tsaka di rin naman ako agad-agad makakapagpadala ng pera. Alam nyo namang nasa barko ako. Di gawan mo ng paraan. Magsampay muna tayo ng Dito. ating Hanggang bukas, basahan. hinintay ko yung padala mo. Makikiusap ako rito sa pinag-orderan ko ng mga materyales na bukas na lang ako Okay. magbabayad. Sige ho, hanggang mamaya hintayin yung tawag ko. Siguraduhin mo. Nakakahiya rito kung i-delay ko ng gusto yung bayad ko sa kanila. Matapos nga naming makapag-usap sa telepono ni Mama ay bumalik na kaagad ako sa trabaho ko dahil kapag nahuli ako ay sermon ang aabutin ko. Habang naka-duty nga ako ay lumilipad ang isipan ko dahil namumroblema ako kung saan ako kukuha ng perang ipapadala ko kay Mama. Sinubukan ko kasing manghiram sa mga katrabaho ko pero maging sila rin ay naipadala na ang sahod nila sa mga pamilya nila. Halos pumutok ang ugat ko sa ulo dahil sa sakit sa kakaisip sa pamilya ko sa Pilipinas, lalo na kay Mama. Ayaw ko siyang biguin hanggat maaari dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Wala ako sa kinakalagyan ko kung hindi rin dahil sa pagsisikap nilang dalawa ni Papa para makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya nga kahit alam kong sobra-sobra na ang mga hinihingi ni Mama, ay hinahayaan ko na lamang siya. Pero nakakapagod din pala minsan dahil hindi ko alam kung may napupuntahan nga ba lahat ng pinagpapaguran ko. Hindi pa rin kasi pinapakita sa akin ni Mama ang itsura ng bahay na pinapagawa niya. Ayaw ko mag-isip ng hindi maganda pero ng mga oras na yon ay napag-isip kong paano kung totoo nga lahat ng hinala ko. Ano ang sasabihin ko kay Mama? Ihinto ko ba ang suporta ko sa kanya? Matapos nga ang aking duty ay tumambay ako sa deck ng barko. Malamig ang simoy ng hangin pero hindi ko yon alintana. Dahil maraming bagay ang gumugulo sa utak ko, Papa Dudut. Nasa ganon akong sitwasyon nang lapitan ako ng aking girlfriend na si Mika at agad na tinanong kung may problema nga ba ako. Tingnan natin yan. Titiklopin naman damit mo. Nuluto na tayo Ang ng lalim damat. ng iniisip natin ah. May problema ba? Oh, babe, nandiyan ka pala. Hulaan ko. Nanghihingi na naman ng pera si Tita Susan, ano?
Ay, ano pa nga ba? Wala na. Wala naman akong magawa kasi responsibilidad ko yun eh. Anong responsibilidad? Babe, hindi. Kung tutuusin nga, hindi mo kailangan gawin yan eh. Pwede nating sabihin yan ang paraan mo ng pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa magulang mo. Pero hindi mo sila responsibilidad. At lalong wala kang utang na loob sa kanila. Don't get me wrong, babe ha. Sinasabi ko to kasi gusto kong mamulat ka na hindi porke ipinanganak ka nila, inalagaan ka, binihisan, pinakain, pinag-aral, ibig sabihin nun utang na loob mo na yun sa kanila. Pero parang ganun na rin ang tinutumbok ng mga sinasabi mo. Babe, makinig ka. Alam mo ba kung anong laging sinasabi ng mami ko sa akin? Ano? Na sobrang thankful daw sila nung dumating ako sa buhay nila. Dahil hiniling daw talaga nila no na magkaanak sila. At ako nga yun. Pero alam mo yung mas matindi? Na hindi ko raw kailangan tumanaw ng utang na loob para sa lahat ng sakripisyo nila para sa akin. Dahil unang-una, sila ang may gusto na dumating ako sa buhay nila. Ang tanging bagay lang daw na hihilingin nila sa akin ay respeto at pagmamahal na hindi ko naman ipinagdamot sa kanila. Never nila akong sinumbatan na nagpakahirap sila para mabuhay ako, kaya dapat ibalik ko sa kanila lahat ng nagawa nila para sa akin. Hindi. Kahit isang beses, hindi nila sinabi sa akin yun. Di naman ako sinasabihan ng ganyan ni Mama. Palahingi lang yun ng pera pero di naman siya nanunumbat. Babe, concerned lang ako sa'yo. Hindi sa pinangungunahan kita, ha? Pero kapag dumating yung oras na wala ka nang maibigay sa mama mo, hindi ko alam kung ano yung mga kaya niyang sabihin sa'yo. Sa ilang buwan nating magkarelasyon, inoobserbahan ko si Tita Susan. Kasana magagalit, ha? Pero parang bangkong tingin niya sa'yo, eh. Na kapag kailangan niya ng pera, agad-agad makakapag-withdraw siya. Di naman siguro, babe. Mama ko naman yun. Kung manghingi siya ng pera sa akin, ayos lang. Kaya nga ako nagtatrabaho para Pero guminawa natin ang sa buhay nila. musa at gamat. Ikaw, 520 paano ka? na. Lahat ng Kaya sweldo mo, pinapadala mo sa kanila. Wala matira sa- Tapos magrereklamo pa sila na kulang yung binibigay mo. Kung tutuusin nga, dapat nag-iipon Huwag ka na tayo eh. na Para kung may gamat mga sa gusto busa. kang maipundar, may pera ka. Nakakapagpundar naman na ako, babe. Di ba nga sabi ko sa'yo, nagpapagawa ako ng bahay? Ah, saan? 2 buwan na. Wala pa rin maipakitang picture sa'yo ang mama mo kung umuusad ba yung bahay na pinapagawa mo. Gusto daw kasi ni Mama matapos muna yung bahay bago ko makita. Ewan ko, babe, ha? Pero hindi talaga maganda ang kutob ko. Hindi ko sinasabi magdamot ka sa pamilya mo, ha? Pero isipin mo, bawat sentimo na kinikita mo, pinagpapaguran mo yun. Tapos mapupunta lang sa wala. Ang sakit nun, ha? Para sa mga katulad natin nagtatrabaho sa malayo para lang sa pamilya. Alam ko naman yun. Kaya lang magtatampo yun si Mama pag di ko siya binigyan. Okay, fine. Basta ako, pinayuhan na kita, ha? Pahalagahan mo sana yung mga kinikita mo. Kasi hindi ka naman umiiri ng pera na kada hingi nila, may ibibigay ka. Hayaan mo na, babe. Ako nang bahala kay Mama. So, magkano ba? Ang alin? Yung hinihingi ng mama mo, Teka, paano mo nalaman? sinabi kasi sa akin ni Gary na nanghihiram ka ng pera para may maipadala ka kay Tita Susan ngayon. Magkano nga? Ay, talaga naman, oh. Ang dadaldal. 10K sana, babe. O sige, ganito. Pahihiramin kita ng 10K sa ipon ko. Kahit installment mo na lang bayaran para lang makapagpadala ka kay Tita Susan. Pero, babe, ipon mo yun. Hihiramin mo lang naman eh. Basta bayaran mo pa unti-unti. Kesa naman wala kang maipadala sa mama mo ngayon. Magwawala na naman yun. Ay, thank you, babe. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Sus, nambola ka pa. Sige na, tumawag ka na kay Tita Susan at sabihin mo na magpapadala ka. Kaso, pangalan kong ilalagay niya sa sender. Paano mo nga pala maipapadala yun? Hingi na lang ako ng form kay Kapitan maya-maya. Siya na bahala magsabi sa bangko. Salamat talaga, babe. Wala yun. Para hindi ka na rin iraratra ni Tita Susan. Hayaan mo, sa sahod ko, palitan ko agad yung pera mo. Hulugan mo na lang. Baka magwala pa yung si Tita Susan kapag kulang ng 10K yung ipapadala mo. Di sasabihin ko nagbayad ako sa'yo. Sige na, babe. Huwag ka na kumontra.
Oo, sige na.